Di ko alam kung paano ko umpisahan 'to, eh. Itong si Imee. Bakit bakit ba pilit despite having different stance on issues, including the impeachment of Vice President Sara Duterte, Alyansa para sa Bagong Pilipinas assured their followers that re-electionist Senator Imee will not be replaced in the administration. So, para sa alyansa ni BBM, kasama pa rin si Imee. Pero itong si Imee, hindi niya kinikilala yung alyansa. Dito sa Japan, 5 kilos, 3,500 yen sa pesos. Mahal naman. 200. 200 isang kilo dyan sa Japan. Sabagay, mataas ang cost of living dyan. Mataas din ang sahod. Virgilio Talastas. Oh, ako anak ng Mindanao pero pro Marcos ako, dakong Bisaya Vlogs TV. Biti, tinanong yung kandidato ng alyansa kung bakit sila dapat iboto ng Solid North. Siyempre, Solid North yung leader. Si BBM. Pero wala pa ako napupusuan dun eh. Ay, basta ayoko sa Bilyar, ayoko sa Cayetano. Wala yun. Ayoko kay Binay. Eh, lagi na lang yan. Sa tuwing eleksyon, sila na lang naririnig kong apelyido. Wala pa rin nagbabago sa Pilipinas. Yun ang aking pananaw. Personal ko yun. Senator Imee won't be replaced. Pero teka, itong si Imee, daming dakdak. Pinag-iinitan niya yung mga Marcos pa rin, Negros Island, impeach Sara Pusit. Sabi ni Ate Daniel. Pinag-iinitan niya yung akap-akap. Hanggang ngayon, wala pa naman siya resolution. Malapit na siyang matapos, malapit na siyang mawala sa Senado. Yung inimbestigahan nila sa tupad. Oh, meron na yon na kung saan nagkakaroon ng pagbinigay 5,000. Ang nakakarating lang doon sa nagtrabaho na beneficiaryo ng tupad 1,200. O talamak din yan sa Ramon Isabela. Meron ng resolution doon. Meron na napanagot. Meron na natanggal. Kaya dapat bago naman, wala na akong mapili mga senador. Ako din, Mameng ng Belgium. Hello. Mabuhay. Ito hindi ko maintindihan. Ito na lang Ito. Lagi na lang binabanggit ni Imee Marcos. Batang pasaway, shoutout. Utang na loob ko sa mga Duterte at tinatanong ko. Ang masasabi ko, anong paki ko? Anong paki ko sa utang na loob ng iba? Kung may tinatanong siyang utang na loob, kailangan ba ipambayad mga loyalista? Sabihin natin, loyalista ako, pero tatay nila yon. Kailangan pag suportado niya mga Duterte, lahat ng mga loyalista sasama? Busita, wala na rin. Pati si Kerubin, tagilid na rin ako sa wala na si Kerubin. Kasi lagi ito nilalaban ni Imee. Ito, pakinggan ninyo yung Hindi, kaibigan ko naman yon at saka talagang tinuturing ko malaking utang na loob kay Presidente Duterte. Ilang taon, siguro mahigit 20 years, walang maglilibing sa tatay ko, 4 na pangulo, isa pinsan pa niya. Ayaw talaga siya ilibing Pero si PRRD talaga naman niya inilibing ng yung tatay ko. Hindi popular yun nung panahon na yun. At saka ako bilang panganay, papasalamat talaga ako. Tapos yun nga, yung 2019, kinampanya ako ng bonggang-bongga, naging senador ako. Noong 2022, sinamahan ni VP Sara si Bongbong, kaya nanalo sila ng todo-todo. Kaya matindi rin ang utang na loob ko sa mga Duterte. Talagang aaminin ko at mananatili yun. So, ibig sabihin, kahit na gumagawa na ng mali yung mga Duterte, bilang pagtanaw ng utang na loob, pikit-pikitan na rin si Imee, bulag-bulagan na lang. Wag ako. Sabi ko nga sa inyo, wala akong paki dyan. Nakaganti na naman tayo mga loyalista kung tutusin. Binoto din naman natin si Digong. Ibinoto din naman natin si Sara. Sising-sisinga lang tayo. Yung gusto yata ni Imee, kampanya pa yung mga Duterte na yan sa mga loyalista. Hindi na pwede. Hindi nga si Duterte ang nagpalibing. Imee, Supreme Court ang na may utos. At saka, that is his mandate as president. Diba? May korte na implementation. At saka, kung sakali na hindi na ipalibing ni Digong si Apolacay nung panahon na yon, noong 2018.
Sa tingin niyo hindi yan papalibing ni BBM? Ngayong presidente na siya? Oo, kaya nga sabi ko nga, para makaganti tayo mga loyalista. Ngayong buhay pa si Digong, libing na natin para mawala na yung utang na loob na yan, oh. So meaning kapag may utang na loob si Amy, kahit na okay na lang para magnakaw ng mga kaalyado niya dahil sa utang na loob na yan. 233 shout out sa mga nag-likes, yung mga hindi pa nag-likes. 823 tayo ngayon, saan napunta yung 600? Sarabi hello. Kaya ako, medyo upset ako dito sa pananaw ni Amy. Nakakadismaya naman na dahil sa utang na loob na yan, kahit nakawan, kahit napatayan na, susuportahan mo pa rin. Bulag, yung paniniwalang yan. Bulag na bulag, sablay na sablay yung pagsuportang ganyan. Kaya, para akong DJ ngayon, scratch. Tanong ko, pupunta ba? Mamaya, sa inauguration ng bagong alyansa. Wala siyang dapat utang na loob kay Duterte dahil kundi sa mga loyalist, di mananalo si Duterte. Tama. Tama, in the first place. Bago ipalibing ni Duterte, kunwari, si Apo Lakay, ay ang mga Duterte muna dapat na tumanaw ng utang na loob sa ating mga loyalista. 'Di ba? Hindi tayo yung naunang nagkautang na loob. Paano ba? Ano ba natin yung mga Duterte na yan? Dapat ipa-DND si Amy, mukhang walang dugong Marcos, dikit pa ng dikit sa mga Duterte. Anong dugong meron siya? Pag mauyong, dahitan nga Amy, bagtit ko naman dito. Ma'am Jinlyn Montenegro, may lugar ang utang na loob saan? Kung saang lugar man yung utang na loob, di ko pupuntahan kahit kailan. Walang utang-utang na loob. Ano gagawin mo isang bagay ngayon tapos isusumbat mo balang araw? Si Raulo yung gagawa nun. Danilo Pineda, parang yung mga napapanood ko sa Tulpo, minahal kita noon. Ngayon. Binigay ko sa iyo yung ganito. May namilit sa'yo? Tapos isusumbat, tarantado. Gawain ng mga siraulo yan. Panunumbat na ganyan. Si BBM na lang magpalibing kay Duterte. Hindi, ako na, Jolly. Request to, ako na. Ako na magpipresenta para ipalibing si Digong. Para mabayaran na ni Amy Duterte, Amy Marcos yung kanyang utang na loob. Habang buhay pa. Gusto nila, habang mainit-init pa si Digong, libing ko na. Matapos lang yung usapin na yan, na utang na loob. Nakakainis kasi, no? May utang na loob kasi ako. Ngayon, utang na loob mo lang yan, hindi ko utang na loob. Akong utang na loob sa mga Duterte. Sila dapat magbayad. Bagtit yan si Amy, akala niya, hindi, tinatanggal ko siya bilang bagtit. Dapat pag bagtit ka, matalino ka, mapugi ka, maganda ka, tsaka mabait. Hindi ka kuripot. Ngayon, kuripot sa katotohanan. No skip ads kabsat, Area 79. 698. May utang na loob daw tayo sa Duterte dahil napatahimik daw niya ang bansa. Nawala ang droga at krimen. Sabi ko na lang, wow, napatahimik niya o pinatahimik niya yung mga kalaban nila sa droga. Baka pinatahimik niya yung mga kalaban niya sa droga para patuloy-tuloy. Bakit? Nung matapos siya, nawala ba droga? Ganyan yata ngayon sa politiko, tulad ng Revilla, may utang na loob sa Duterte. Pagkawala ng kulungan. Anong mga Duterte pang may utang sa mga Marcos dahil sa mga loyalista? Tama. Ilumi, hello. Dugong berde si Amy, bakla. PNPA, 91, useless na alagad ng batas. 304 pa lang tayo, ang nag-like, 735 na. Ayan pindutin nyo lang likes and share.